Hello, what is up mga ma'am, sir? Mama ko po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the ZD Toys Iron Man Mark 85 version 2 LED version. Maraming salamat Sir Eril Justin Baste of Laruanan for providing this action figure for unboxing, review, and customization. So ang gagawin natin ay battle damage version ng Mark 85 na Iron Man. Gumamit ako ng Bosni Flat Clear para ma-primer, maka-apply tayo ng adhesive layer dito sa surface, kasi kung wala tayong primer hindi kakapit yung mga paint, yung paint na i-apply natin. So generally top coat talaga to. Yan. Pero ginagamit natin siya as primer para dumikit yung mga battle damage na or weathering techniques na i-apply natin sa action figure. So yan, LED na rin to. Teka, pailawin natin. Yan, pipindutin lang natin dito sa likod. Ano na rin to, na USB charging na rin siya. Yan. May ilaw na. So naka-spray na rin ako. Siguro mga 2 layers yung ginamit ko rito using Bosni number 191 flat clear. Okay, pati yung shield na sprayan ko na. Gagawa tayo ng ano dito, ng battle damage version nito. Mas parang nasira yung ano niya, yung kanyang nano shield. Alright, since tapos na tayo mag-apply ng primer, doon tayo sa next step. Gamit tayo ng soldering iron. Yung soldering iron ko, ano lang to, USB powered lang din. Very portable. Kaya pwede natin gamitin sa iba't ibang places na ano, ng yung hobby workshop table. Okay? So ingat lang kayo sa paggamit ito kasi sobrang init. Yan, medyo zoom in lang natin. So since yung nano gauntlet, dito naggagaling yung yung power, maglalagay tayo ng ano rito, ng melted na plastic. Yan. Para dito nang gagaling yung energy. Yan. Dahan-dahan lang ha, masyadong mainit to. Okay, so ayan, nakagawa na tayo ng physical damage dito sa gauntlet niya. Okay, next naman dito sa armor niya. Okay. So since dito nang galing yung energy ng nano gauntlet, dito dito yung epicenter ng ano, ng damage. So maglalagay tayo rito. Ingat lang kayo rito sa soldering iron. Sobrang init nito. Alright, next step, gamit tayong PH179 Black from Armored Komodo water-based primer. And tapos pa-paint natin dun sa mismong physical na damage. Yan. Pwede nyo i-wipe off yung excess na paint sa paligid. Pwede kayong mag second coat, third coat, fourth coat, and fifth coat. Pwede rin kayong mag-exceed dun sa katabing mga parts para mas feathered yung effect niya. Okay, after nyan, pwede tayong gumamit ng Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Leather Brown naman para dito sa mga gold na parts. Yan, try lang din natin dito sa kanyang left leg. Okay? Tapos wipe off lang din natin yung excess. Okay, next step na gagawin natin, gamit tayo ng Vallejo Metal Color Silver 77.724 Plata para naman sa silver dry brushing dito sa mga red na parts. Alright, gamitin natin tong lightning refocuser para sa demo natin. Okay? Yan, dry brush lang natin yung silver. Okay, from top to bottom, and ginagawa natin. Mas nakikita yung, mas lumalabas yung ano, texture. So nag-add siya ng konting weathering. So parang lumalabas yung metal. Okay. Huwag masyado madiin yung pagkakahagod. Okay.
So lahat ng nakaangat na areas, yun yung mga kulayan niya. In this case, yung mga armor panels dito sa paligid ng mga ilaw dito sa lightning refocuser. Yan. Pwede rin dito sa likod. Yan. Pwede na natin i-demo. Yan. Yan. Sa part na to, yan, parang nagkakaroon ng weathering. Alright, next gamit tayo ng PH149 Light Turquoise para sa mga lighting effects natin. Lalagay natin siya dito sa lightning refocuser. Ito nakapag-apply na ako. Apply natin siya dito. Ayan, sa cannons, repulsor cannons niya. Okay, apply lang din natin dito sa may white na part. Okay lang mag-over paint dun sa mga gilid, parang yun yung natin, yun yung reflection din ng ilaw. Since nanggagaling naman yung energy dito sa center, mag-overpaint na rin tayo dito sa outer parts para nagre-reflect din yung light or yung energy outside of the epicenter of the source pala, outside of the source, kasi ito yung source yan sa gitna. Para may lighting effect tayo. Tapos ang gagawin natin, mas white yung gitna niya. Alright, after ng base coat ng light turquoise, mag-apply tayo ng white dito sa center. Okay. Dito kasi yung pinaka-intense na source ng light. Tapos palabas, sa dry brush natin. Siguro makakalimang coats tayo dito bago mag flat white talaga. We are done with the Iron Man ZD Toys Mark 85 project natin mga momsir na battle damage custom. This cost around 6,000 pesos only. Yan, kasama na yung figure. Thank you very much to my client sa Quezon Province, ayan, sa Manila, sa Philippines. Okay? Yan, matanggap din tayo syempre ng mga local ng mga clients. Aside from international, syempre sineserve natin yan both local and international ng mga clients natin. Kaya thank you very much for your support. And yun, ito na yung lightning refocuser na lalagyan na natin ng white na color na paint para mas intense yung source of light. Yan, para siyang nag-glow. Dito naman sa harap, ganun din. Yan. Okay. Tapos LED nga pala to. Teka, pailawin na natin LED. Okay, yan. Tapos i-charge natin to bago natin ibigay kay client. Bago natin i-ship. Ang shipping courier na ginagamit natin ay LBC. Okay. Okay, yan na siya. So ito yung lightning refocuser. The battle damage na body. Tapos merong light dito sa chest. And then other accessories, ito yung base. Tapos ito yung syempre yung nano gauntlet na meron din ako minodify dito. Imbes na dark lang yung yung mga cracks, naglagay ako ng highlights para doon nagta-travel yung energy. Okay? Tapos yung back plate, yan. Tapos you have the extra hands. Ilan to? 6. Yan, 1 2 3 4 5 6. Tapos meron ka rin nano repulsor cannons. Yan, may highlight na rin sa loob. Diyan kasi nanggagaling yung source of energy. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng overspray na blue para kunwari parang nagre-reflect or nakahawa yung ibang parts dun sa light, dun sa energy source niya. Okay? Yan. Parang reflection ng ilaw. Tapos dito rin sa mga hand blades, nag-base coat tayo ng turquoise, tapos nag-dry brush tayo ng white para siyang nag-glow din. Nag-glow yung mga blades niya, hindi lang siya translucent na plastic. Okay? Tapos yung kanyang nano shield na customize na rin natin into battle damage version.
So parang yung nanoparticles yan na nabutas. So yung pinaka-black yun yung pinaka-deepest parts. Tapos yung blue, yun yung mid-tone. Tapos yung turquoise and meron ka ring white for the extra highlights. Yung white ginamit natin for parang edge highlighting. Also, yung proseso kung paano ko ginawa to nasa Facebook Live. So, if you want to see me paint live, you can add me on Facebook. Rain Cifra yung aking name. Okay? So, yun lang mga ma'am, sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!